Nahirapan ka bang magmaneho ng motorsiklo mo sa gabi? Mahina ang headlight at madilim ang paligid. Magandang araw mga amigo. For this video, isi-share ko sa inyo ang MDL bracket ng mga gawa ko. Sa mga kapatid natin yung mga riders na wala pang MDL, sagot na ng BJX stainless bracket yan. Bukod kasi sa gumagawa kami ng mga bracket, kami na rin ang magsusupply sa inyo ng MDL. At sagot na rin namin ang pagwawiring nito. Kaya wala ka nang problemahin pa. Sasakay ka na lang at liliwanag na ang daraanan mo. Ganito nga pala ang proseso sa pagbuo ko ng mga ito. Sa video nito, pag MXI nga pala ang bracket na to. Sobrang solid ang bracket na to kasi 4 ang tornilyo nito. Kaya kahit anong lubak at daraanan mo, hindi mo kayang paalugin to. Marami din po tayong ibang pattern tulad ng mga Aerox version 2, Honda Beat, NMAX version 1 at version 2. At sa ibang motor naman, pwede kayo sumadya dito sa address na makikita nyo sa screen nyo. Nagko-customize din po pala kami sa kung anong design ang gusto mo. Lahat ng materialis nga pala nito gamit ko ay 304. Isa sa mga pinakamataas na grade pagdating sa stainless. Kaya siguradong walang kalawang to. At ito na nga, nilayout ko na sa pattern niya ang degree nito. Kailangan ko lang ikat na magkabilaan para sa tamang degree niya. Dito na nga pala nakatornilyo ang MDL natin. At bago ko pala makalimutan, 1/8 nga pala ang thickness ng flat bar ko. Tama-tama lang kasing kapal nito para sa mga bracket na ganito. Pag 316 kasi medyo mabigat na. At mas mataas na rin ang presyo niya. Medyo mabusisi nga lang gawin kaya may kamahalan din. At ganito nga pala itsura niya pag nakat. At dito kinat ko na rin ang tenga niya. Bali pinakit na 2 flat bar lang. Kailangan magkadikit bago butasan para pantay naman ang butas niya. Importante din kasi yon para pag sinalpak sa motor, sigurado walang problema. Kailangan ko na sahurin para hindi naman siya malaglag diretso sa baba. Ayaw ko kasi yung yumuyo ko pa. Alam niyo naman ang angkol niyo. Medyo may edad na at masakit na yung pangitan. At dito tinayo ko na nga pala ang jig ng MXI sa ito sa mga discard ko sa pagbuo. Kailangan ko lang ilapat sa jig niya para makuha ko yung tamang forma. At bago ko pala nabuo ang jig na to, nagbuo muna ako ng bracket na naka-actual sa mismong motor. At para mas mabilis, ipinatter ko siya dito para magkaroon ako ng jig o hulmahan. Sa paraan kasi na to, hindi na kailangan i-actual ko pa ulit sa motor pag may magpagawa. Kaya siguradong swak ito sa motorsiklo mo. At kailangan lang higpitan ng maigi yung mga tornilyo niya. Iba kasi ang stainless pag winelding, napakalakas gumalaw nito at baka mawala pa sa forma. At dito kinabit ko na rin yung magsilbing tenga niya. Nakatornilyo lang din naman ito kaya madali lang din ang pagtanggal nito. Ang mahirap lang naman sa trabaho na to yung umpisa, pero pag meron ka na nito, wala nang problema. At nilapat ko na yung kinat ko na nakadegree kanina. Kailangan ko lang din ipitin ng vice grip to para iwas sa paggalaw niya. Pag nawala kasi sa align to, may posibilidad na tatama ang MDL natin sa fairing. At sa pag-welding naman dito, hindi ko na ginagamitan ng filler rod. Lapat din naman kasi kaya lusaw lang, sapat na. Kinabit ko na din ang 1/4 na shafting na nagsilbing connector niya. Laki din naman ang papel ng shafting na to dahil mas pinatibay niya at maiwasan ang pagluwag ng mga tornilyo nito. Ganon din naman dun sa tenga niya. Kailangan ko lang din maglagay ng shafting. Sobrang bilis ko na lang siya buuhin ngayon. Yan ang kagandahan pag may hulmahan. Naalala ko dati, hirap na hirap kaming magbuo nito. Nakailang baklas kabit kami bago ko nabuo. Kaya naman, sulit ka talaga sa mga produkto namin dito. At sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang mga bracket na ganito, 700 nga pala presyo namin sa Shopee dito. At sa mga nais umorder naman, click nyo lang ang link sa comment section. At ito na nga, kailangan ko na siya i-full weld. Kailangan ko mahabol ang oras ng drop off nito. Buti na lang at magaling din naman tong si Kusama ko. Sobrang nipis lang ng hinang niya. Kaya siguradong mas mabilis lang i-finish to. Sa pag-finish ko pala nito, 320 na flap disc na agad. Tapos gray disc at buffing na. Pero finish na din pala yung flat bar na binibili ko. Kaya konting hilamos lang ay okay na. At dito tinanggal ko na nga sa hulmahan niya. Kalasin lang ang mga tornilyo sa pagbunot nito. At bago ko pala i-finish to, kailangan ko pa i-full weld ang likod nito. At ito na nga itsura ng ating produkto. Ganyan lang naman ang paraan ko sa pag-assemble ng mga ganito. Di ko na pala naipakita sa inyo ang pag-finish nito. Pero kung interesado ka sa mga ganitong video, bisitahin mo na lang ang YouTube channel ko. Siguradong marami kang malalaman sa mga tekniko. Pinick up na nga pala ng BJ Stainless Bracket ang ating mga produkto. Kaya hanapin mo na lang sa Shopee ang legit na seller na to. At ganito naman po itsura niya pag nakakabit na sa motor. Ang gabi mga idol, may ginabit na naman tayo na ng mini driving light. Ito version 3 na. Tulad yan ang version 2 natin, Saint Laurent. Serial code din. Version 3 na siya, 4 wire siya. Pero pwede mo rin siyang gawing version 2 kung wala kang extra na switch para sa isang wire. Plus yung stainless bracket na talo talaga e-light. Ito yung switch, 3-way switch. Ayan yung low beam. May passing light din dito. So, nalagyan natin siya ng stainless na bracket. Dito siya naman. Tapos, sinabay din natin siya sa horn. Nagubusin ha. So yun na nga, maraming salamat sa inyo mga idol ko. Ride safe always, mga amigo.